기도함으로 시작하시겠습니다. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po amang Diyos na puspos ng biyaya. 세상 많고 많은 사람들 가운데 저희를 구별하여 불러주셔서 감사합니다. Salamat po sa inyong pagtawag po sa amin, sa daming mga tao sa mundo. 무엇보다도 이 한 주간 말씀을 배우는 가운데 천국의 소망을 얻기를 기도합니다. So nawa po lahat po nandito ngayon ay magkaroon po ng pag-aasa na makapunta sa langit. 먼저 구원 얻은 성도들에게는 첫사랑을 회복하는 귀한 시간으로 인도해 주옵소서. Yung mga maunang laligtas, nawa bumalik po sila sa kanilang unang pag-ibig ng Diyos. 우리가 이 성경 강연의 마지막 시간에 하나님을 아바 아버지라 부르며 기뻐할 수 있도록 도와주시기를 다시 한번 기도합니다. Sa katapusan ng itong Bible Seminar, nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay makatawag sa inyo, Aba, Ama. 저희를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesus Cristo na nangmamahal sa amin. 아멘. Amen. 성경 말씀은 대부분 화면에 띄워드리도록 하겠습니다. So, karamihan po ng mga salita ng Biblia ay ipapakita ko po sa screen. 자, 호세아서 6장 3절 말씀 제가 읽겠습니다. So, Hosea chapter 6 verse 3, babasahin ko po ito. Ang ating kilalanin, tayo ay magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway. At siya ay paparito sa atin na parang ulan, tulad na ulan sa pagsibol na dumidilig sa lupa. 특별히 이 말씀 중에 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자라는 말씀으로 시작하도록 하겠습니다. So, sabi po dito, kilalanin natin ang Panginoon. Pagsikap po natin, kilalanin siya. 우리가 말씀을 배우는 가운데 하나님에 대한 올바른 믿음을 가졌으면 좋겠습니다. Yung sana, magkaroon po tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos sa itong Bible study. 이번 성경 강연에는 어떻게 생각해보면 저의 간증이라고 생각해도 괜찮을 겁니다. So, sa itong Bible Seminar, ibabahagi ko po sa inyo ang aking kwento. 성경을 배우기 전에는 불행했던 인생이 성경을 배우고 나서 행복해졌기 때문에 여러분들에게 그 사연을 전하고 싶습니다. So, dahil nalungkot po ako dati bago pag-aaral ng Biblia. Pero ngayon, masaya na po ako. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo. 저는 이전에는 무신론자였습니다. So, dati po ako isang tao na ayaw maniwala sa Diyos. 하나님이 있다고 하나님 믿으라고 하는 사람들에게 헛된 시간 낭비하지 말라고 했습니다. Sinabi ko sa mga taong naniniwala sa Diyos, huwag mong sayangin yung oras mo dyan. 왜냐하면 하나님이 확실히 없다고 믿고 있었기 때문에 그렇습니다. Dahil tiyak na ako naniniwala na walang Diyos. 저는 목사가 되기 전에는 학교에서 학생들을 가르치는 교사였습니다. So, ako po yung dating teacher sa school bago naging pastor. 가르쳤던 과목은 과학이었습니다. Yung subject ko po ay science. 때문에 더더욱 신의 존재는 없다고 부인했었습니다. Kaya lalong tumanggi po ako na nagsabi, tumanggi ako sa Diyos na nagsasabi, walang Diyos. 그렇게 철저한 무신론자가 어떻게 해서 예수를 믿게 되었는가를 말씀드리겠습니다. Kaya isi-share ko po sa inyo yung kwento ko po, bakit isang atheist ay naging isang tao na naniniwala sa Diyos. 어느 날 제가 저에게 질문했습니다. So, isang araw po, nagtanong po ako sa aking sarili. 너는 왜 하나님을 그렇게 부정하고 교회를 싫어하냐? So, bakit ayaw mo maniwala sa Diyos at ayaw mo, yung mga tao ayaw mo mag-church? 하나님의 말씀이라고 하는 성경은 배워봤느냐? So, nagtry ka ba na mag-aral ng Biblia?
저는 그런 적이 없었습니다. Pero, hindi pa ako nag-try na mag-aral ng Biblia. 성경은 배워보지도 않고 성경은 배울 필요 없는 책이라고 주장하고 살았습니다. Kaya, kahit hindi po ako nag-try mag-aral ng Biblia, sinabi ko sa ibang tao na walang kabuluan yung Biblia. 제 이야기에 스스로 모순이 있다는 걸 발견했습니다. Kaya sabi ko, may problema pala sa kwento sa akin. 또 질문했습니다. So, ganito rin po yung tanong ko sa sarili ko. 너는 교회를 왜 그렇게 싫어하냐? Bakit ayaw na ayaw mo mag-church? 교회를 다녀본 적이 있느냐? So, nag-try ka ba mag-church? 없었습니다. So, hindi pa ako nag-try. 다녀보지도 않고 싫어한다는 것에 모순을 발견했습니다. So, hindi pa nag-try, ayaw pa, may problema ito. 여러분들에게 이번 성경 강연의 말씀을 듣자고 권유했던 분이 계셨듯이 제게도 있었습니다. So, pero meron pong isang tao na nag-invite sa akin sa Bible study ng ganito. 그분에게 연락했습니다. Kaya tumawag po ako sa kanya. 그때 성경 한번 배워보자고 한 그거 배울 수 있느냐? So, sabi mo sa akin dati, magkinig ng Bible seminar. So, pwede ba ngayon? 녹음된 카세트가 있다고 그랬습니다. So, sabi po niya, isang record Bible seminar. 그거 빨리 보내달라. So, ipadalhin mo dito para makinig ako. 그 카세트로 된 말씀을 듣는 가운데 하나님을 믿게 됐습니다. Kaya habang nakinig po ako ng recorded Bible seminar, so doon ko po naunawaan. 예수님도 믿게 됐습니다. So naniwala ako kay Jesus. 지금 당장 죽음이 다가온다 할지라도 천국 갈 수 있는 소망이 생겼습니다. May pag-asa na ako na makakapunta sa langit kahit ngayon mamatay ako. 그런데 삶이 달라지기 시작했습니다. Kaya nagumpisa po yung changes sa buhay ko. 행복해졌어요. So naging masaya ako. 감사하는 삶을 살아가게 됐습니다. So nagumpisa po yung pasasalamat sa buhay ko. 평온이 찾아왔습니다. So may kapayapaan sa buhay ko. 그래서 지금도 예수님을 믿고 삽니다. Kaya hanggang ngayon, naniniwala pa din ako sa kay Jesus. 저는 어제 한국에서 왔습니다. So, dumating po kami kagabi galing sa Korea. 기회만 있다면 어느 나라든지 가서 이 말씀을 전하고 있습니다. Kung may pagkakataon, so saan man sa buong mundo, pumupunta po ako upang ibahagi ang salita ng Diyos. 이제는 누구에게나 말할 수 있습니다. So ngayon, pwede kong sabihin kanino man. 인생의 답은 성경에 있다고. Sa lahat ng sagot sa ating problema sa buhay ay nasa Biblia. 예수 그리스도를 믿을 때에 인생은 행복해지기 시작한다고. So yung tunay na kaligayahan sa buhay ay mag-umpisa mula kay Hesus Kristo. 예수 그리스도를 믿는 것은 성경에 있습니다. So yung pananampalataya kay Kristo ay matatagpuan sa Biblia. 이 성경은 예수님을 증거하는 책입니다. Yung Biblia po ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. 예수 그리스도를 믿으려면 하나님을 먼저 믿어야 되는 겁니다. So kailangan po natin kilalanin muna ang Diyos para makilala si Hesus Kristo. 하나님을 믿는 가장 쉽고 확실한 방법은 성경을 통해서 믿는 거예요. So yung pinakamagandang paraan para maniwala sa Diyos ay sa pamamagitan ng Biblia. 왜냐하면 성경은 하나님 말씀이기 때문에 그렇습니다. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. 이 성경은 하나님의 감동으로 기록해 된 책입니다. Yung Biblia po ay galing po sa kinasihan ng Diyos. 디모데후서 3장 15절로 17절을 제가 읽겠습니다. So, pangalawang Timoteo chapter 3 verse 15, babasahin ko po. Kung paano mula sa pagkabata ay inyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 이 성경에 구원에 이르는 지혜가 있기 때문에 이 성경을 배울 때 구원받습니다.
So nakasulat sa Biblia yung karunungan na makapagturo sa atin ng kaligtasan tungo sa kaligtasan. 믿음으로 천국 가는 소망이 생겨요. So yung pag-asa po natin na makapunta sa langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya. 그래서 행복해지기 시작한 겁니다. Kaya, so nagiging masaya. 디모데후서 3장 16절로 17절입니다. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16, lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. 이 성경은 하나님의 감동으로 기록된 책이에요. So lahat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos. 사람의 생각으로 경험으로 기록된 책이 아닙니다. So hindi po ito isip opinion ng tao, hindi po ito ay experience ng tao. 하나님이 사람에게 꼭 필요한 것들을 가르치기 위해서 불러주신 말씀을 적은 책입니다. So, ang Diyos po ay nagsalita ng kanyang mga mensahe para sa mga tao na makapunta sa langit. 성경을 주신 목적이 17절에 기록되어 있습니다. So, ito po yung layunin po ng Biblia doon sa chapter 8, verse 17. 제가 읽겠습니다. Babasahin ko. Upang ang taon ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 이 성경을 배우면 사람이 사람답게 살아갈 수 있습니다. So, kung naunawan po natin yung Biblia, so magiging ganap po yung ating pagkabuhay. 교회 다니면은 사람이 사람답게 산다는 이야기가 아닙니다. So, hindi po sa pamamagitan ng pagdadalo-dalo sa simbahan lamang. 성경을 올바로 배울 때 그럴 수 있습니다. Yung pagkaunawa sa Biblia ay nagbibigay ng katuparan sa ating buhay. 이 성경은 지금으로부터 3,500년 전 40여 명의 선지자들로 기록해 하셨습니다. Yung Biblia po ay isinulat po mula nung 3,500 years na nakakalipas sa pamamagitan ng 40 yung propeta. 1600년이라는 긴 기간 동안에 기록된 책입니다. So sa loob ng 1,600 years na isulat na po ito. 때문에 성경을 배울 때에는 학교 공부하는 것처럼 배워서는 안 됩니다. Kaya, so kailangan po natin malaman yung tamang paraan sa ating pag-aaral ng Biblia. 학교 공부는 1페이지, 2페이지, 3페이지 순서대로 배웁니다. So yung pag-aaral po natin sa eskwelaan ay mula sa page 1, page 2, page 3, ganun po, di ba? 이 성경은 짝을 찾아 배워야 되는 책입니다. Pero sa ating pag-aaral ng Biblia, kailangan po natin hanapin po yung mga kamatch ng mga bawat lesson. 이사야 34장 16절을 읽겠습니다. Isaiah chapter 34 verse 16, babasahin ko po. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito ay hindi makukulang, walang mangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. 하나도 그 짝이 없는 것이 없다라고 기록하고 있습니다. Sabi dito, so walang mangailangan ng kanyang kasama. 마치 짐승에 암컷과 수컷의 짝이 있는 것과 같습니다. So kagaya ng katulad po sa lahat ng hayop may lalaki, may babae. 그래서 이 성경을 배울 때는 짝을 찾아서 배워야 돼요. Kaya sa ating pag-aaral po ng Biblia, kailangan po natin yung kasama ng mga bawat talata. 가장 두드러진 짝은 구약과 신약입니다. Yung pinakamagandang kamatch po sa Biblia ay Lumang Tipan at Bagong Tipan. 구약에서 말씀으로 예언하시고 신약에서 그 말씀으로 이루신 내용이 기록되어 있습니다. So doon po sa Lumang Tipan may propesya. Doon po sa Bagong Tipan may katuparan ng propesya. 때문에 짝을 맞추지 않으면 무슨 내용인지 알 수가 없어요. Kaya kung hindi po natin malaman kung ano po yung mga kamatch niya, ay mahirap po maintindihan yung Biblia. 지금 앞에 화면에 퍼즐이 보이고 있습니다. So ito po yung mga puzzle sa screen. 이 퍼즐은 어떤 내용의 퍼즐일까요?
Sa tingin niyo po, ano po yung mga ito magiging buo ito? 알 수 있습니까? So, may idea po kayo? Ano yung mga imahe nandito? 알 수 없죠. So, mahirap malaman. Di ba? 어떻게 하면 알 수 있을까요? So, paano malaman po natin ano ba talaga yung image ito? 짝을 맞춰보면 알 수 있습니다. So, kailangan bumuo ng mga pira-piraso. 맞춰보겠습니다. So, itry po natin. 점점 윤곽이 나타나죠. So, lumalabas po yung mga yung image. 뭐죠? Ano ito? 예, 최후의 만찬입니다. So, Last Supper. 이와 같이 성경은 짝이 있어요. So, ganun din po sa Biblia. So, meron pong kasama. 하나님께서 그 짝을 일일이 불러주셨습니다. Kaya, ipinapaliwanag po ng Diyos sa atin kung ano ba yung kasama ng mga bawat talata. 사람의 뜻으로 기록한 것이 아니고 하나님이 알려주신 대로 기록한 책입니다. Kaya yung Biblia po, hindi po galing sa ulo ng tao, ito po yung galing sa Panginoon. 때문에 이 성경을 배울 때 사람의 말로 배우면 안 되는 겁니다. Kaya habang nag-aaral po tayo ng Biblia, hindi po natin dapat isipin na ito ay isip ng tao. 하나님의 말씀으로 배워야 되는 겁니다. Dapat natin sabihin ito ay salita ng Diyos. 그래야 은혜가 있습니다. Para makatakbo tayo ng biyaya. 베드로후서 1장 21절을 같이 읽겠습니다. So, pangalawang Pedro chapter 1 verse 21. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. 하나님이 불러주신 대로 선지자는 기록하셨습니다. So, ibig sabihin, ang Diyos po ay nagsalita. Saka yung mga propeta ay nagsulat. 자기 생각을 쓸 수가 없었습니다. So, hindi po yung isip niya ay isinulat. 오직 하나님의 말씀으로만 기록된 책입니다. Yung salita ng Diyos, yung iniutos ng Diyos sa kanila, yun po ang isinulat po nila. 그래서 이 성경은 진리입니다. Kaya, yung Biblia po ay katotohanan. 이 성경을 배울 때 사람이 변화되는 겁니다. Kaya, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, so pwede na po tayo magbago. 불행했던 사람이 행복해지는 거예요. So dati, malungkot. Pwede na masaya. 근심, 걱정으로 가득했던 사람이 평안이 찾아옵니다. So dati ay walang kapayapaan. Pero ngayon, may kapayapaan. 원망과 불평했던 사람이 감사하는 삶을 살 수 있게 됩니다. Dati, puno ng galit, tampo. Pero ngayon, nagpapasalamat. 놀라운 변화가 일어납니다. So, amazing changes po ay nangyayari. 이 성경 말씀은 다 성취됩니다. Kaya, lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay tinutupad po ng Diyos. 이번에 우리가 5일 동안 성경을 배워보면 어느 정도 정확하게 성경이 이루어지는지 알 수 있을 겁니다. Kaya sa loob lang itong 5 araw ng Bible Seminar, so makikita po natin kung gaano ka-eksakto ang katuparan ng propesiya. 마태복음 5장 18절 말씀 같이 읽겠습니다. Matthew chapter 5 verse 18, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlat ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. 이 성경 말씀은 교회 다니는 사람만 보는 책이 아닙니다. Yung Biblia po ito ay hindi lamang para sa mga nagche-church. 이 성경 말씀은 모든 사람이 읽어야 될 책이에요. Yung Biblia po ito ay dapat basahin ng lahat ng tao. 이 성경은 신약 39권, 구약 39권,
신약 27권으로 구성되어 있습니다. Yung Biblia po ay binubuo ng Lumang Tipan, 39 books, and Bagong Tipan, 27 books. 구약 성경은 히브리어로 기록되어 있습니다. Yung Lumang Tipan po ay sa wikang Hebreo. 신약 성경은 헬라어로 기록되어 있습니다. So, Bagong Tipan po ay isinula sa wikang Griego. 그래서 모든 사람이 성경을 읽는 데는 어려움이 있습니다. Kaya, so may problema po tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. 그래서 하나님은 성경을 번역하게 하셨습니다. Kaya, so may translation po, may translation ng Biblia para sa lahat. 제가 살고 있는 한글로도 번역이 되어 있습니다. So meron pong kaming Bible sa wikang Koreano. 여러 나라 말로 번역이 되어 있습니다. So sa lahat ng wika ng mga bansa, mayroon silang Biblia. 하나님께서 감동을 주셔서 성경을 선지자로 하여금 기록하게 하셨습니다. Kaya, yung inspiration po ay galing sa Diyos. Yun po yung isinulat po ng mga propeta. 원본이라고 말할 수 있습니다. Kaya ito po yung mga original scripture. 그런데 사탄 마귀는 이 원본의 성경을 없애버리려고 훼손시키려고 부단한 애를 썼습니다. Pero yung original scripture sa Biblia ay sinusubukan po ni Satanas na baguhin. 하나님은 그 성경을 지키셨습니다. Pero iningatan po ng Diyos yung Bibliang ito. 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨다라고 기록하고 있습니다. Kaya sabi niya, inutusan ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. 놀라운 사실은 성경을 없애려고 노력했던 사람들은 이 땅에 살아있지 않습니다. So, yung mga taong nagsisikap na tanggalin yung Biblia ay patay na sila ngayon lahat. 그러나 성경은 보존되어 있습니다. Pero yung Biblia po ay meron pa sa buong mundo. 여러 사람들이 성경을 배워야 되기 때문에 사본을 만들도록 했습니다. So maraming mga kopya ng Biblia para sa lahat ng tao. 철저한 사본 기록 원칙에 따라서 성경을 베껴 썼습니다. Kaya, napakahigpit to yung kanilang prinsipyo sa kanilang pagsulat ng mga kopya. 토시 하나도 틀림없이 기록하게 했습니다. So, kahit isang kudlit ay hindi dapat mali. 그리고 그 각각의 사본들도 하나님이 보존하고 지키셨습니다. Kaya lahat uri ng mga kopya ng scripture ng Biblia po ay iningatan po ng Diyos. 다양한 민족의 사람들이 성경을 읽어야 하기에 번역하게 했습니다. So kaya may translation po ng Biblia sa lahat ng mga wika para sa lahat ng tao. 헬라와 히브리어로 기록된 성경을 영어로 번역했습니다. Kaya mula sa wikang Hebreo, wikang Griego ay isinilang sa wikang English. 영어로 번역된 성경을 따갈로그로 번역하게 했습니다. Tapos mula sa English version ay may translation sa Tagalog version. 그 성경 번역이 지금은 거의 각 나라 말로 번역이 되어 있습니다. Kaya ngayon po, halos lahat po ng mga bansa, meron na po silang Biblia sa kanilang wika. 우리는 이 성경을 통해서 궁극적으로는 예수님을 믿어야 합니다. Kaya sa pamamagitan po ng Biblia, so dapat makarating po tayo sa paniniwala kay Jesus. 예수 믿으면 행복해집니다. Kung maniniwala po kayo kay Jesus, ay magiging masaya kayo. 예수 믿기 전에는 이런 모습으로 살 수밖에 없습니다. So bago po maniwala kay Jesus, malungkot. 그런데 예수 믿으면 이렇게 바꿔져요. Pero kung maniwala kayo kay Jesus, magiging ganito, masaya. 문제는 안 믿어집니다. Ang problema po, mahirap maniwala. 믿으려고
애를 써도 안 믿어져요. Kaya sinikam natin maniwala pero wala pang tiyak na pananampalataya. 안 믿어지는 데는 이유가 있습니다. So meron pong dahilan bakit mahirap tayo maniwala na may katiyakan. 우리 자신이 어떤 존재인지 모르기 때문에 안 믿어져요. So dahil hindi pa natin kilala yung ating sarili. 내가 어떤 존재인지를 알면 믿어집니다. Kung kilala po natin yung ating sarili, so madali lang po maniwala kay Jesus. 저는 과거에 예수 믿는 사람들을 바보 취급했습니다. So sinabi ko po, ako po dati iniisip ko na yung mga taong naniniwala kay Jesus ay tanga sila. 예를 들자면 교회 가서 예수님께 기도한대요. Sabi po nila, naniniwala daw sila sa church kay Jesus. 이런 것 저런 것들을 해결해 달라고. Tapos humihingi sila kay Jesus ng tulong tungkol sa kanilang mga problema. 그래서 제가 바보라고 했던 겁니다. Kaya sabi ko sa kanila, tanga kayo. 그것을 얻고 싶으면 내가 노력해야지 어디다가 해달라고 기도하냐고. Sabi ko sa kanila, kung gusto mong lutasin yung problema mo, dapat magtrabaho ka ng mabuti. Magsikap ka ng lutasin yung problema mo, ikaw mismo. 그런 이야기하는 사람들은요, 예수가 안 믿어진 사람들이 하는 이야기입니다. So, kung meron pong ganung mga nagsabi, ibig sabihin, hindi pa sila naniniwala kay Jesus. 예수님은 말씀하셨습니다. Sabi po ni Jesus, 내 이름으로 무엇이든지 구하면 이루어 주시겠다고. Kung hingi mo sa akin, anumang bagay sa aking pangalan, tutuparin ko yan. 이건 사실입니다. Totoo po ito. 예수 믿은 사람들은 그것을 기도 응답이라고 이야기하고 있습니다. Kaya yung mga naniniwala kay Jesus ay nagsabi, ito po yung sagot ng Diyos sa aking panalangin. 우리는 이런 도우심과 응답을 받고 살기 위해서는 예수 그리스도가 믿어져야 됩니다. Kaya, bago po tayo lumapit kay Jesus, dapat maging sure po tayo sa ating pagkakilala kay Jesus. 내가 누군지 알아야 믿어진다고 그랬습니다. Kailangan din po natin kilalanin yung ating sarili. 문제는 내가 누군지를 모르는 거예요. Ang problema po, hindi po natin alam kung sino tayo. 나를 알 수 있는 길은 나를 만드신 하나님에 대한 믿음이 먼저 있어야 되는 겁니다. So, para makilala po natin yung ating sarili, so dapat tanungin po natin si God na lumikha sa atin. 그 하나님을 알게 되면, 그 하나님의 능력을 알게 되면 내가 그 말씀을 통해서 누군지 알 수 있어요. Kung nakilala po natin ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, so doon po may idea po tayo kung sino tayo sa kanyang harapan. 우리는 이번에 예수 그리스도를 올바로 믿자는 겁니다. Kaya sa itong pagkakataon, so magkaroon po tayo ng tamang pagkakilala kay Jesus. 그래야 행복해지는 겁니다. Para maging masaya tayo. 그러기 위해서는 하나님에 대한 믿음을 가져야 됩니다. Kaya, una sa lahat, so kailangan po natin pag-aralan muna tungkol sa Diyos. 하나님을 믿으면 나를 알 수 있습니다. Pag nakilala po natin ang Diyos, makikilala po natin yung ating sarili. 그러면 예수님이 믿어져요. Kung ganon, madali lang po maniwala tayo kay Jesus. 그래서 먼저 하나님이 어떤 분인지 살펴보겠습니다. Kaya tingnan po natin muna kung sino si God. 이 세상 아무것도 없을 때 하나님 홀로 계셨습니다. So, nung wala pang anumang bagay sa mundong ito, ang Diyos lang meron. 출애굽기 3장 14절을 같이 읽겠습니다. Exodus chapter 3 verse 14, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. 이 말씀의 배경은 하나님이 모세를 부르셨습니다. So, tinawagan po ng Diyos si Moises. 그리고 모세로 하여금 그 민족을 애굽 땅에서 가나안 땅으로 인도하도록 하셨습니다. Isinugo po ng Diyos si Moises upang
upang dalhin po yung Israelita mula sa bansang Ehipto at papunta sa Kanaan. 모세가 그들을 인도하려 할 때 백성들이 네가 무슨 권한으로 우리를 인도하느냐고 물으면 뭐라고 대답해야 됩니까? So nagtanong po si Moises, ano ang sasabihin ko sa kanila pag tinanong nila ako, galing saan yung otoridad? 하나님이 보내셨다 하라. Sabihin mo, akong Diyos ay nagsugo sa inyo. 그러면 그 하나님이 누구냐고 물으면 뭐라고 대답해야 됩니까? Kung tatanungin nila ako, sino ang Diyos? Ano ang sasabihin? 그때 하나님 말씀하셨습니다. Sabi po ng Diyos kay Moises, 스스로 있는 자가 보냈다 하라. So sabihin mo, sinugo ka ng ni ako nga. 이 세상 아무것도 없을 때 하나님 한 분 계셨습니다. So nung wala pang anumang bagay sa buong mundo, ang Diyos lamang meron. 그분은 스스로 계신 분입니다. Siya po ay ako nga. 그분은 시작도 없기 때문에 끝도 없는 겁니다. So walang umpisa sa Kanya, kaya walang katapusan sa Kanya. 오늘 우리 성경 강연회는 7시에 시작했습니다. Yung Bible seminar po natin ay nag-umpisa 7 p.m. 9시 되면 끝나요. So matatapos bago 9 p.m. 이 땅의 모든 사람은 출생하면서 시작됐습니다. So lahat po ng buhay dito sa lupa ay nag-umpisa doon sa kapanganakan. 시작이 있기 때문에 모든 사람은 끝이 있어요. Tapos mamamatay po tayo lahat. 시작이 있기 때문에 죽음이 있는 겁니다. So may umpisa sa buhay po natin, may katapusan sa buhay natin. 하나님은 처음부터 스스로 계신 분입니다. Pero ang Diyos, wala pong umpisa, wala pong katapusan. 그분은 시작이었기 때문에 끝도 없습니다. Kaya, so mula nung una hanggang katapusan ay meron po siya. 그분은 누구로부터 출생한 분이 아니기 때문에 죽음도 없어요. Kaya hindi po siya isinugo ng ninuman, kaya wala po siyang kamatayan. 이런 하나님을 알지 못하기 때문에 신은 죽었다라는 분이 생기는 겁니다. So kung hindi po kilala po natin ang Diyos, meron pong nagsabi na walang Diyos. 디모데전서 6장 16절을 같이 읽습니다. Unang Timoteo chapter 6 verse 16, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan at hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghahari walang hanggan. Amen. 이 땅에 죽음이 없는 유일한 분은 하나님 한 분이십니다. Kaya sa buong mundong ito, sa Diyos lamang po walang kamatayan. 그분은 영원히 계시는 분이에요. Nananatili po siyang magpakailanman. 한 분입니다. Ang Diyos lamang po. 그분께서 말씀으로 계셨습니다. So, ang Diyos ay salita. 요한복음 1장 1절 같이 읽습니다. So, Juan chapter 1 verse 1, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. 말씀이 계셨어요. So, sa simula ay ang salita. 그 말씀은 하나님이셨습니다. Ang salita ay ang Diyos. 그 하나님께서 이 세상을 만드셨어요. So, ang Diyos po ay lumikha ng sanlibutan. 그 하나님께서 만드신 이 세상은 영혼과 영혼 사이에 한 벽과 같은 겁니다. Kaya, yung kasaysayan ng mundo ito ay isang bahagi, isang piraso ng panahon mula sa walang hanggang, sa pagitan ng walang hanggan at walang hanggan. 지금 이 강당에 벽이 있습니다. So, meron pong nakikita po natin yung pader sa session hall dito. 이 벽을 지나가면 다른 공간이 생기죠. So, sa kabila ng pader, meron pong ibang space. Tama po?
영원한 공간과 영원한 공간 사이에 벽이 놓여 있는 것처럼 인간 세계는 그 한 벽과 같은 겁니다. Kaya, yung kasaysayan sa kasaysayan ng tao ay sa pagitan ng itong dalawang walang hanggan. 그 인간 세상을 왜 하나님은 만드셨을까요? Ang tanong po natin, bakit nilikha ng Diyos ang salibutang ito? 천국을 준비하기 위해서 두신 겁니다. Para dadalhin po tayo sa kaharian ng langit. 우리가 살고 있는 이 인간 세상은 그때 시간이 시작됐습니다. Kaya, nagumpisa po yung panahon doon po sa unang kasiyahan. 공간이 시작됐습니다. Kaya yung oras, saka yung mga lugar ay nagumpisa doon sa paglikha ng Diyos. 물질이 시작됐습니다. Nagumpisa rin po yung mga materialis. 천국이 완성되면 이 세상은 없어집니다. Kapag natapos na po ang kaharian ng Diyos, ang mundong ito ay mawawala. 시작이 있으면 끝이 있습니다. May katapusan, may umpisa, mayroon pong katapusan. 창세기 1장 1절은 이 세상의 시작입니다. So Genesis chapter 1 verse 1, ito po yung umpisa ng mundong ito. 스스로 계신 하나님으로 말미암아 이 세상은 시작되었습니다. Kaya ang salibutang ito ay galing po sa Diyos na nananatili magpakailanman. 성경 첫 페이지 첫 줄은 이렇게 시작합니다. Ganito po yung simula ng Biblia. 창세기 1장 1절 같이 읽습니다. So Genesis chapter 1 verse 1, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 태초에 말씀으로 계셨던 하나님이 이 세상을 시작하셨습니다. So, nilikha ng Diyos ang salibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. 그걸 우리는 창조라 그래요. So, yun po yung tinatawag natin, creation. 역시 말씀으로 창조했습니다. So, salita lang po, ginamit ng Diyos sa kanyang creation. 첫째 날 빛을 만드셨는데 말씀으로 만드셨어요. Sa unang araw, nilikha ng Diyos yung liwanag sa salita. 오른손 들어보세요. So, pakitaas po yung kanan kamay. 제가 가서 오른손을 끌어올린 거 아니죠? So, ngayon, ako po ba binuhat yung kanan kamay mo? 제가 오른손 들어보라고 말씀했는데 여러분들은 오른손을 들어 올렸습니다. Salita lang po, di ba, lumabas sa aking bibig, itaas yung kanan kamay. 내리십시오. Tapos, pwede na po ibaba. 올리라고 말하면 올리고 내리라고 말하면 내리신 것처럼 Kanina, nung sinabi ko sa iyo, itaas yung kamay at ibaba yung kamay. 하나님이 빛이 있으라고 말씀하시니 빛이 생긴 겁니다. Ganun din po sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. 이와 같이 이 세상은 말씀으로 계셨던 하나님이 말씀으로 창조하신 거예요. Kaya, ganun po yung mga nangyari sa yung paglikha ng Diyos. Nagsalita po siya at nagkaroon ng salibutan. 창세기 1장 3절 같이 읽습니다. Genesis chapter 1 verse 3, basahin po natin ito, 3 to 1. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. 빛이 있으라 하심에 빛이 있었습니다. So, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. 창세기 1장 11절도 같이 읽습니다. Genesis chapter 1 verse 11, basahin din po natin, 3 to 1. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman, ng mga tanim na nakakabini at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang bini. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. 풀과 씨 맺는 채소와 각기 씨 가진 열매를 말씀으로 창조했습니다. So, yung halaman, yung mga tanim na nakakabini, yung punong kahoy na mamumunga ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita lamang. 동물도 마찬가지입니다. Ganun din po yung hayop. 하나님은 말씀으로 이 세상을 시작하셨습니다. Kaya, ang Diyos po ay nag-umpisa ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. 시작 있으면 뭐가 있다 그랬죠? Kung may umpisa, ano rin po meron?
끝이 있습니다. may katapusan. 이 세상도 끝이 있습니다. Ganun din po sa kasaysayang may katapusan. 요한계시록 21장 1절을 같이 읽습니다. Apocalypse chapter 21 verse 1, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. 처음 하늘과 처음 땅은 지금 우리가 살고 있는 이곳입니다. Yung unang langit, unang lupa ay yung lupang ito ngayon, langit ito ngayon. 그런데 없어졌다라고 기록하고 있어요. Pero nakasulat sa Biblia, ito pa ay mawawala, wala na. 바다도 다시 있지 않다고 기록했습니다. Sabi sa Biblia, yung dagat po ito ay wala na. 새 하늘과 새 땅을 볼 때 So, kapag na makikita po natin yung bagong langit at bagong lupa. 하나님이 계획하신 천국이 완성되면 이 세상은 없을 겁니다. Kapag na kompleto na po ang kaharian, kapag inihanda ng Diyos yung kaharian, ang mundong ito ay mawawala. 이 내용은 하나님의 말씀 속에 있는 내용입니다. So, yung sinabi ko sa inyo kanina ay galing sa salita ng Diyos, Biblia. 이 내용은 제가 지어서 하는 이야기가 아닙니다. Hindi po ito ay galing sa aking sariling isip. 이번 한 주간 동안 전해드리는 모든 말씀은 하나님의 말씀, 성경에 있는 내용을 전할 겁니다. So, lahat ng ibabahagi ko po sa inyo sa itong Bible Seminar ay kukunin ko lamang mula sa Biblia. 전해지는 말씀을 사람의 말로 받으면 안 됩니다. Kaya huwag po kayo tumanggap ng salita ko bilang isang salita ng tao. 천지 만물을 창조하시고 맨 나중에 사람을 창조하신 하나님의 말씀입니다. So, ito po yung salita ng Diyos na lumikha ng buong mundo, lumikha ng tao. 이 세상은 사람을 위해서 만들어 주셨습니다. Yung mundong ito ay nilikha ng Diyos para sa tao. 사람은 하나님을 위해서 만들었어요. Pero yung tao po ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. 기억하십니까? So, naintindihan po ba? 하나님 한 분이라 그랬습니다. Ang Diyos ay isa lamang. Tama po? 그 하나님은 함께하기를 원하셨어요. Ang pangnanais po ng Diyos na isang kasama. 영원히 함께할 자를 만드셨습니다. So, kaya nilikha ng Diyos nilikha ng Diyos isang yung kawangis, isang katuwang na mananatili magpakailanman. 영원히 함께하기 위해서는 사랑이 없이는 안 됩니다. So, para makasama po magpakailanman, kailangan po yung pag-ibig. 그 사랑을 위해서 사람을 만드셨고 그 사람들이 하나님을 믿고 영원히 함께하기 원했던 겁니다. Nilikha ng Diyos yung isang tao bilang isang katuwang niya na makakasama po tayo sa langit magpakailanman. 그 하나님의 계획하신 일이 완성이 되면 이 세상은 사라집니다. Kaya kapag natapos na po ang plano po, yung project po ng Diyos, mawala po yung salibutan ito. 자, 화면을 잘 집중해 주기 바랍니다. So, 세상이 사라집니다. Kaya tingnan po ninyo mabuti yung screen, mawala yung salibutan ganito. 영원한 세계로 이어집니다. At papasok po tayo sa walang hanggang buhay. 천국과 지옥밖에 없습니다. So ngayon, ano po ang nakikita po natin? Langit at impyerno. 하나님의 이와 같은 사랑의 계획을 믿은 사람은 천국입니다. So yung mga naunawaan po ang pag-ibig ng Diyos ay papasok sa langit. 따르지 않은 사람은 지옥입니다. Pero yung mga ayaw maniwala sa kanyang pag-ibig ay papasok sa impyerno. 때문에 하나님은 이 세상을 창조하실 때 짝으로 창조했어요. Kaya, so nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan ito, so nilikha niya lahat ng bagay na may kaparehas. 이 세상은 모든 것이 짝으로 돼 있습니다. Kaya lahat ng bagay sa mundong ito ay may kapares. 예를 들어보죠. Halimbawa po,
낮이 있으면 밤이 있습니다. So may araw, meron gabi. 남자가 있으면 여자가 있습니다. Meron lalaki, meron babae. 오늘이 있으면 내일이 있습니다. So meron pong araw na ito, meron pong bukas. 사는 것이 있으면 죽는 것도 있습니다. So meron pong buhay, meron pong kamatayan. 보이는 것이 있으면 보이지 않는 것도 있습니다. So meron pong nakikitang bagay, meron pong hindi nakikitang bagay. 이 모든 것은 이 세상이 있으면 오는 세상이 있다는 것을 보여주신 거예요. So lahat ng ito ay nagpapaliwanag po, nagpapakita sa atin na meron pong bagay na darating. 보이지 않는 세계를 창조하신 하나님을 어떻게 볼 수 있을까요? So paano po tayo makakita ng Diyos na hindi nakikita sa ating mata? 세균은 너무 작아서 보이지 않습니다. Yung mga bakterya ay napakaliit, hindi nakikita sa mata. 보이지 않다고 없다고 할 수는 없죠. Kaya hindi pwede masabi natin wala. 현미경을 사용해서 보면은 보입니다. So ginagamit po natin yung microscope para makakita. 전파도 눈으로 보이지 않습니다. So microwave ay hindi po nakikita. 그러나 수신기를 통해서 볼 수 있습니다. Pero ginagamit po natin yung mga antena, TV, television para makita. 멀리 있는 별도 볼 수가 없어요. Yung mga bituin po nasa napakalayo hindi nakikita. 그러나 망원경으로 보면 보입니다. Kaya ginagamit po natin teleskopyo para makita. 이와 같이 볼 수 없는 것을 볼 수 있게 해주는 장치들이 있어요. Kaya meron po tayong paraan kung paano makakita ng mga bagay na hindi nakikita sa ating mata. 하나님은 영이시기 때문에 볼 수가 없어요. Ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya makikita. 그 하나님은 지금 여기 계십니다. Nandito po siya ngayon. 볼 수가 없어요. Pero hindi natin nakikita siya. 어떻게 여기 계시다는 것을 알 수 있을까요? So, paano po natin malaman na nandito po siya ngayon? 성경을 통해서 보면 알 수 있습니다. Sa pamamagitan ng Biblia. 하나님은 성경을 통해서 보는 거예요. Sa pamamagitan ng ginagamit po natin ng Biblia para makakita tayo sa Diyos. 이 하나님에 대한 믿음을 갖지 않고 이 땅을 살아간다면 언젠가 어려움이 닥치면 그냥 무너집니다. Kung hindi malinaw po yung ating pananampalataya sa Diyos, habang buhay pa tayo, habang tumatagal po tayo, pag humarap po tayo sa mga problema, so matitisot po kayo. 하나님에 대한 올바른 믿음을 가지고 이 세상을 살면 어려움은 점점 강하게 만듭니다. Pero kapag makilala po natin ng Diyos na maayos, kahit dumadaan po tayo sa pagsubok sa buhay, so mapapalakas po tayo. 하나님은 이 세상을 창조하셨습니다. So nilikha ng Diyos ang mundo. 맞닿을 듯 닿지 않고 있는 두 검지는 아마 천장화에서 가장 유명한 손가락들일 겁니다. 이 손은 하나님의 손과 아담의 손입니다. So yung daliri po itong dalawa ay yung kamay ng Diyos at kamay 맞닿을 ni 듯 닿지 Adan. 않고 있는 두 검지. 그 손이 있는 전체 그림은 천지창조라고 알려진 아담의 창조입니다. So ito po yung title po ng itong drawing ay creation. 성경은 창조로부터 시작됩니다. Yung Biblia po ay nag-umpisa doon sa creation. 영원한 세계 하나님이 세상을 창조하시고 천국을 완성하면 영원한 세계로 넘어갑니다. Kaya nilikha ng Diyos ang salibutang ito, so upang ihanda po yung mga tao na dadalhin po niya sa kaharian ng Diyos. 우리는 하나님이 어떤 분인가 좀 더 구체적으로 알아보기 위해서 세상의 시작을 살펴보고 싶습니다. Kaya titingnan po natin kung paano nag-umpisa po ang kasaysayan, so para may idea po tayo patungkol sa Diyos.
창세기 1장 1절을 dashi 한번 같이 읽겠습니다. So Genesis chapter 1 verse 1, basahin po natin itong muli ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 하나님은 천지를 창조하셨습니다. So nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 하늘과 땅만을 창조하신 게 아닙니다. Hindi lamang po yung langit at lupa nilikha. 이 우주를 창조하셨어요. Yung buong universe po ito ay ang kanyang nilikha. 여러분, 우주가 얼마나 큰지 생각해 보셨어요? So may idea po kayo kung gaano kalaki po, kaluwang yung universe po ito? 이 시대 과학자들은 우주를 연구합니다. So yung mga scientifico sa ating panahon ay nag-aaral patungkol sa universe. 근데 그 우주가 얼마나 큰지 알 길이 없어요. Pero wala po silang idea kung gaano kalaki po yung universe po ito. 지구는 직경이 약 13,000km입니다. Yung laki po, yung sukat po, yung laki po ng daigdig po ito ay 13,000, more than 30,000 kilometers. 그 지구는 태양계의 한 점에 불과해요. Pero yung daigdig po ito, isang bahagi lamang ng solar system. 그 지구를 포함하고 있는 태양계는 1광년입니다. Yung laki po ng solar system ay isang 1 light year. 1광년이라고 하는 것은 빛이 1년 동안 가는 거리입니다. Yung 1 light year ay may meaning. Yung light po ay umaabot sa loob ng isang taon. Yun po yung 1 light year. 빛이 얼마나 빠른지 아시죠? Alam niyo po ba kung gaano kabilis po yung takbo ng liwanag? 제 주먹이 지구라고 생각해 보세요. Halimbawa po, ito po ay daigdig. 똑딱 1초 동안에 7바퀴 반을 돕니다. Isang segundo, 7 beses at kalahati umikot siya. 그렇게 빠른 속도로 1년 동안 가는 거리만큼이 태양계입니다. Ganong kabilis po yung takbo ng liwanag. Ganitong mga bilis, isang taon tumatakbo, aabot, ito po yung 1 light year. 그 태양계는 은하계의 한 점에 불과합니다. Pero yung solar system po ay isang pindot, isang point lang sa galaxy. 그럼 우리가 살고 있는 은하계는 얼마나 클까요? Gaano kalaki po yung size ng galaxy? 10만 광년입니다. So 100,000 light year. 엄청난 거리죠. 크기죠. So sobrang laking size po ito. 그 은하계는 우주의 한 점에 불과합니다. Ganitong kalaking galaxy po, isa din po ito napakaliit na point sa buong universe. 그러면 이 우주는 얼마나 클까요? So kung gano'n, may idea po ba tayo kung gaano kalaki po yung universe? 930억 광년입니다. So ito po ay 93 billion light year. 엄청납니다. So hindi ma-imagine po natin ito. 왜 이렇게 큰 우주를 만드셨을까요? So may tanong po, bakit nilikha ng Diyos ganitong kalaking universe? 크신 하나님을 우리에게 알려주시기 위해서 만드신 겁니다. So para may idea po tayo kung gaano kalaki ang Diyos. 시편 147편 5절을 같이 읽습니다. Awit chapter 147 verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dakila ang ating Panginoon, sa kapangyarihan ay sagana. Hindi masukat ang kanyang unawa. 하나님이 얼마나 큰지를 보여주려면 그가 만드신 것이 얼마나 큰지를 알면 알 수 있습니다. Kapag nakikita po natin kung gaano katakila yung kanyang ginawa, may idea po tayo kung gaano katakila ang Diyos. 그래서 우리는 그 크신 하나님 앞에 사실은 무릎을 꿇어야 됩니다. Kaya dapat
lumuhod po tayo sa harapan ng Diyos na ganitong kadakila. 시편 95편 3절 4절 말씀은 하나님이 창조하신 것을 노래했습니다. So doon po sa awit chapter 95 verse 3 and 4, ito po yung patungkol sa creation ng Diyos. 가장 크신 하나님, Ang Diyos ay pinakadakila, 가장 크신 왕, yung dakilang hari sa lahat. 땅과 산과 바다를 창조하신 하나님을 노래하고 있습니다. So, pinupuri dito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa at mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. 때문에 우리는 그 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 되는 거예요. Dahil dapat lumuhod po tayo sa kanyang harapan. 무릎을 꿇는다는 의미는 하나님이 말씀하신 것을 그렇습니다 하고 받아들이는 거예요. So, paano po tayo lumuhod sa kanyang harapan? Dapat tanggapin po natin yung kanyang sinasabi sa atin. 성경은 사람의 이야기가 아닙니다. Ang Biblia po ay hindi po salita ng tao. 천지 만물을 창조하신 하나님의 이야기예요. Ito po yung salita ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ang dagat ay kanya, sapagkat ito ay kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumuko, tayo ay lumuho sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. 저는 이 성경을 배우기 전에 따지기 좋아하는 사람이었습니다. So, bago po nakilala ang Biblia, marami po akong tanong. 제가 과학을 공부했기 때문에 더더욱 그랬습니다. Dahil teacher po ako ng science, so lalong ganon. 논리적이지 않으면 아예 들을 생각도 안 했습니다. Kung walang logic, kung hindi logical yung storya, ayaw talaga maniwala. 내가 이해되지 않으면 받아들일 수 없었습니다. Kung hindi ko naintindihan, ayaw kong tanggapin. 그런데 성경을 배우면서 달라졌어요. Pero habang nag-aaral po ako ng Biblia, so nag-iba na po yung isip ko. 이 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 알았습니다. So nalaman ko na yung Bibliang ito ay salita ng Diyos. 말씀하신 그 자체를 받아들이게 됐어요. Kaya tinanggap ko na po itong Biblia ay salita ng Diyos. 우리를 지으신 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것이었습니다. Kaya lumuhod po ako sa harapan ng Diyos na lumikha sa akin. 우리는 이번 한 주간 동안 하나님의 말씀을 배울 겁니다. Kaya sa loob ng itong linggo, pag-aaral po natin ang salita ng Diyos. 크신 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 될 겁니다. Dapat lumuhod din po tayo sa harapan ng dakilang Diyos. 현재 과학자들이 연구합니다. Yung mga modern scientists ay nagsasabi. 그리고 놀라운 사실을 발표했습니다. So tapos na-announce po nila ay napakahangang bagay. 930억 광년의 엄청난 우주를 지금까지 알고 있었습니다. Yung alam po nila, yung laki po ng universe ay 93 billion light year. 그런데 그보다 10배는 더 클 거라고 추정했습니다. Pero sa kanilang pagsusuri ay yung universe po ay maaari mas malaki, mga 10 times mas malaki. 또 연구를 거듭하면 더 큰 우주를 발표할 것 같습니다. So habang tuloy-tuloy po sila sa kanilang pag-aaral sa universe po ito, so maaari malalaman po nila mas malaki yung universe. 하나님은 하나님이 어떤 분인가를 알려주기 위해서 엄청난 우주를 창조하셨습니다. So nilikha ng Diyos ganitong kadakilang universe para may idea po tayo kung gaano kadakila ang Diyos. 저는 그 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. Kaya ako po ay lumuhod
sa harapan ng ganitong kadakilang Diyos. 부끄럽지만 제 과거 이야기를 좀 하겠습니다. Mahiyang sabihin sa inyo yung kwento ko po, pero sasabihin ko ito sa inyo. 고집이 좀 셌습니다. Matigas yung ulo ko dati. 내가 하기 싫으면 절대로 안 합니다. Kung ayaw kong gawin, never ginagawa ko yan. 직장 상사가 시켜도 안 합니다. Kahit inutusan ako ng boss sa trabaho, ayaw ko gawin. 계속 강요하면 그만둔다 그랬어요. Pag pinipilit pa rin akong gawin, mag-resign ako. 하고 싶은 일은 누가 말려도 합니다. Pero isang bagay na gusto kong gawin ay gagawin ko kahit anong mangyayari. 그런데 성경을 배우고 나서 생각이 바뀌었어요. Pero pagkatapos mag-aaral ako ng Biblia, so naging iba na yung isip ko. 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. Lumuhod po ako sa harapan ng Diyos. 아무리 하고 싶어도 하나님이 하지 말라 하시면 안 합니다. Kaya kahit gustong-gustong gawin, pero pag sinabi ng Diyos, hindi ko yan gagawin. 아무리 하기 싫어도 성경에 해야 된다고 기록되어 있으면 합니다. Kahit ayaw ko na ayaw gawin, pero sinabi ng Diyos sa akin, gawin mo yan, gagawin ko. 왜요? Bakit po? 하나님은 크신 분이기 때문에 그렇습니다. Dahil ang Diyos ay dakilang Diyos. 그분의 말씀을 거역하면 축복은 없습니다. Kung hindi sumusunod sa kanyang salita, walang pagpapala. 행복도 없습니다. Walang kaligayahan. 계속되는 저주와 불행만 이어질 거예요. Yung patuloy-tuloy, may sumpa lamang sa buhay. 성경 속에 기록된 사실들이 그것을 설명하고 있습니다. Kaya lahat po ng mga bagay, ito ay nakasulat sa Biblia. 하나님이 창조하신 우주는 엄청난 크기였습니다. Kaya ang size po ng universe na nilikha ng Diyos ay napakadakila. 그 창조한 것 중에 우리가 살고 있는 지구에 대한 이야기가 창세기 1장 2절에 나옵니다. So patungkol po sa yung daigdig, nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 2. 같이 읽습니다. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalo sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. 땅은 혼돈했습니다. Walang anyo ang lupa. 무질서했습니다. So magulo. 그 땅은 공허했습니다. So walang laman. 채워도 채워지지 않았습니다. Kahit inilagay doon sa loob pero hindi mapupuno. 그 땅은 어두웠습니다. Madilim ang lupa. 앞뒤 좌우를 살필 수 없는 어두운 곳이었습니다. Kaya hindi mo malalaman kung saan harap, likod, kanan, kaliwa. 그 크신 하나님, 능력 많으신 하나님이 이 땅을 왜 그렇게 만들었을까요? Bakit kaya ganito po yung unang hugis ng lupa na nilikha ng dakilang Diyos? 능력이 부족해서 그런 건 아닙니다. Hindi dahil kulang ang kapangyarihan ng Diyos. 우리에게 교훈을 주시기 위해서 그리하셨습니다. May lesson po tayo dito para sa atin. 이런 겁니다. Ganito po, 시편 107편 10절 11절을 같이 읽습니다. Awit chapter 107 verse 10 to 11. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman, sa anyo ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Sapagkat sila ay naghimaksik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. 사람이 살다 보면 캄캄한 어둠 속에 빠질 때가 있어요. Sa buhay po natin, minsan, dumating po tayo sa kadiliman. 깊은 골짜기에 추락될 때가 있습니다. Minsan, lumalakad po tayo sa lalim ng labis. 그 문제를 해결하는 방법은 죽는 것 외에는 없을 듯 싶은 처지에 놓일 때가 있습니다.
Kaya minsan gusto po natin sumuko sa buhay ay magpakamatay. 너무너무 고통스럽고 외로울 때가 있습니다. So napakalungkot, ang lalim ng lungkot at hirap. 쇠사슬에 꽁꽁 매여 있는 것처럼 자유가 사라질 때가 있습니다. So parang nasa bilangguan po tayo ng kahirapan, may tanikala. 시편 107편 10절은 이와 같은 것을 설명하고 있습니다. Kaya awit 107 verse 10 ay patungkol sa kalagayan ng ating buhay. 다시 한번 같이 읽겠습니다. 10절입니다. Verse 10 lamang po, basahin din po natin isa pang beses, 3-1. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman, sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. 왜 그런가를 11절에 설명해요. So doon po sa verse 11, nakikita po natin kung bakit po ganitong buhay ng tao. 하나님의 말씀을 거역하는 자에게 이런 결과가 있다는 겁니다. Dahil daw sila ay naghimaksi laban sa salita ng Diyos. 하나님의 뜻을 멸시하는 자에게 이런 결과가 있다라고 말씀하고 있습니다. Dahil daw hinahamak po nila ang salita ng Diyos. 11절도 다시 한번 같이 읽습니다. Kaya verse 11 din po, basahin po natin, 3-1. Sapagkat sila ay naghimaksik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. 이런 사람이 하나님 품 안에 들어오면 달라집니다. So kahit ganito po yung dating buhay po natin, pero pag pumasok po tayo sa pag-ibig ng Diyos, magiging ganito. 14절, 15절을 같이 읽습니다. So verse 14 and 15, basahin din po natin, 3-1. Inilabas niya sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Pasasalamatan nila ang Panginoong dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. 죽음이 아니고는 해결할 수 없었던 것 같은 것으로부터 인도함을 받습니다. Kaya, iniligtas po sila sa daming mga problema, nagpapakamatay sa kanila. 자유라고는 손톱만큼도 없는 삶이 자유로워집니다. So, yung kanilang buhay ng isang bilanggo ay naging malaya. 그래서 하나님을 찬송하는 삶으로 바뀝니다. Kaya yung buhay po niya ay punong-puno ng mga papuri sa Diyos. 이것을 우리에게 가르치기 위해서 하나님은 혼돈과 공허와 흑암으로 땅을 창조했습니다. Kaya may lesson po sa atin sa itong talata. Ang lupa ay walang anyo, walang laman. 암탉이 알을 품는 것처럼 하나님은 그 혼돈과 공허와 흑암 가운데 있는 지구를 품었습니다. So, katulad po ng isang manok ay nag-aalaga ng itlog. Ganun din po yung ginawa iningatan po ng Diyos yung lupang ito na walang anyo. 땅, 지구의 모습은 달라졌습니다. Kaya, binago po ng Diyos yung lupang ito. 우리가 조금 힘들더라도 하나님의 말씀을 지속적으로 배우면 달라질 수 있다는 걸 보여주는 겁니다. So, kahit nahirapan po tayo sa ganitong pakikinig ng salita, pero kung tuloy-tuloy po tayo, magbabago po yung ating buhay. 1장 3절에 보면은 빛을 창조하십니다. So, doon po sa chapter 1 verse 3, nilikha ng Diyos yung liwanag. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. 빛이 있으라 하심에 빛이 생겨났습니다. So, sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. 둘째 날 환경을 만드셨습니다. So, pangalawang araw po, nilikha ng Diyos yung kalikasan. 생명체가 살아갈 수 있는 환경입니다. So, yung kalikasan, para mabuhay po yung mga nabubuhay. 셋째 날 땅과 식물을 만드셨어요. So, pangatlong araw, lupa, saka yung halaman ay nilikha niya. 넷째 날 땅과 식물이 꽃이 피고 열매 맺을 수 있도록 해와 달과 별을 만들어서 때를 정하셨습니다.
So, pang-apat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan at bituin para sa laman at punong kahoy. 다섯째 날 물의 물고기와 공중의 새를 만드셨습니다. So, panglimang araw, nilikha ng Diyos yung isda sa tubig at ibon sa himpapawid. 풍성하게 채우셨습니다. So, kaya yung lupang ito ay punong-puno ng mga buhay. 여섯째 날 땅의 짐승과 하나님의 형상대로 맨 나중에 사람을 만드셨습니다. So, doon po sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos yung hayop saka yung tao na ayon sa kanyang larawan. 그리고 일곱째 날 안식하셨습니다. Doon po sa ikapitong araw ay nagpahinga po ang Diyos. 이 하나님이 안식하신 것은 첫째 날부터 여섯째 날까지 창조하느라고 피곤해서 쉰 게 아닙니다. So, bakit nagpahinga po ang Diyos? Dahil pagod po siya sa kanyang paglikha sa mundong ito mula nung unang araw hanggang 6 araw? 일을 마쳤기 때문에 안식하신 거예요. So, nagpahinga po ang Diyos dahil tapos na po yung kanyang trabaho. 그 만드신 에덴 동산은 천국의 모델하우스입니다. Yung halamanan ng Eden na ginawa ng Diyos, isang modelo ng kaharian ng Diyos na doon po dadalhin niya tayo. 하나님은 이 세상을 창조하실 때부터 천국에 대한 모델하우스를 보여준 겁니다. Kaya mula doon sa mula po doon sa creation sa mundong ito, may plano po ang Diyos para sa para sa kaharian ng Diyos. 그 하나님 앞에 첫사람 아담 하와는 불순종했습니다. Pero yung unang tao na nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, ay sumuway sa salita ng Diyos. 그리고 하나님으로부터 멀어졌습니다. Tapos, hiwalay na po sila sa Diyos. Lumalayo po sila sa Diyos. 우리가 성경을 배워야 하는 것도 이런 이유 때문에 하나님 앞에 다가서는 겁니다. Kaya sa pamamagitan ng ganitong Bible study, so gusto po natin bumalik at lumapit sa Diyos muli. 그 첫사람 아담 하와 하나님이 흙으로 만드시고 갈비뼈를 취해서 하와를 만드셨습니다. Kaya nilikha ng Diyos si Adan muna, tapos ginamit po ng Diyos isang buto sa katawan ni Adan para gumawa siya ni Eva. 창세기 2장 7절 같이 읽습니다. So Genesis chapter 2 verse 7, basahin din po natin ito, 3, 2, 1. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. 흙으로 만드셨습니다. So mula sa alabok ng lupa, nilikha ng Diyos ang tao. 코에 생기를 불어 넣어 주셨습니다. So hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. 하나님의 형상인 생명이 되었습니다. Kaya ang tao po ay naging buhay na kaluluwa. 이 땅에 많은 생명체가 살고 있습니다. So maraming mga bagay na bubuhay sa mundong ito. 그 중에서 사람이 가장 존귀한 존재입니다. Pero ang tao po ay pinakamahalaga sa lahat ng nilikha niya. 왜냐하면 하나님의 형상이 이 안에 있기 때문에 그래요. So dahil sa tao, mayroon pong larawan ng Diyos. 마치 부모에게 자식이 있습니다. So lahat yung mga magulang, may magulang, mayroon pong mga anak. 그 자식이 학교에 다니고 있습니다. So yung anak po nila ay nag-aaral sa school. 그 학교에 수백 명의 학생들이 있습니다. So maraming mga bata nasa school. 그 부모에게 가장 소중한 학생은 누굴까요? Pero sa daming mga bata sa school, sino po yung pinakamahalaga sa magulang? 공부 잘하는 아이일까요? Yung mga matalinong bata, mahalaga sa magulang? 얼굴 예쁜 아이일까요? Yung mga gwapo, yung pogi at maganda, mahalaga sa pamagulang? 재능이 많은 아이일까요? Yung mga magaling sa mga iba't ibang bagay ay mahalaga sa magulang? 아닙니다. Hindi po. 자식입니다. Yung sariling anak ay pinakamahalaga. 왜 자식이 소중할까요? Bakit mahalaga po yung anak nila? 그 부모를 닮았기 때문입니다. Dahil yung mga anak ay kamukha ng magulang.
이 땅의 많은 생명체 중에 하나님의 형상을 닮은 존재, 사람입니다. Sa daming mga buhay sa mundong ito, tao lamang po ay kamukha ng Diyos. 그 첫사람 하나님은 흙으로 만드셨습니다. Kaya yung unang tao po ay galing sa alabok ng lupa. 여러분, 이 스마트폰이 무엇으로 만든지 아세요? Alam niyo po ba kung anong materials po ay ginamit sa smartphone? 흙으로 만든 겁니다. Ito po yung galing sa lupa. 흙 속에 있는 성분들을 모아서 반도체를 만듭니다. So, yung mga piyesa sa itong smartphone, yung katulad ng semiconductor, ay galing sa iba't ibang elemento sa lupa. 그건 과학자가 하는 일이에요. So, yun po yung trabaho ng scientifico. 그 반도체를 조립하면 스마트폰이 만들어집니다. Kapag ina-assembly po nila yung mga semiconductor, yun po yung magiging smartphone. 이 좋은 그릇은 뭘로 만들었을까요? Yung magandang mga lalagyan, saan galing? 흙으로 만들었습니다. So, galing din po ito sa lupa. 이 투박한 그릇은 뭘로 만들었을까요? So, yung mga pangit na lalagyan, saan galing ito? 흙으로 만들었습니다. Galing din po ito sa lupa. 아담은 무엇으로 만들었을까요? Si Adan, saan galing po ito si Adan? 대답해 보세요. So, sagutin po ninyo ako, saan galing po yung si Adan? 흙으로 만들었습니다. Yung galing sa lupa. 하나님이 흙으로 첫사람 아담을 만드시고 그 코에 생기를 불어 넣으셔서 하나님의 형상을 이 땅에 두셨습니다. Nilikha ng Diyos yung tao mula sa alabok ng lupa at inilagay po niya yung kanyang espiritu sa loob. 과학자들이 연구한 결과입니다. So, ito po yung mga resulta ng pag-aaral ng scientifico. 아담과 이브는 실제 있었다. Si Adan saka si Eva ay totoong nabuhay. 그 하와 이브도 하나님이 만드셨습니다. Si Eva naman po ay ginawa ng Diyos. 이 땅의 모든 동물들은 쌍으로 창조하셨습니다. Kaya lahat ng mga may buhay sa mundong ito ay may kaparehas. 사람만 유일하게 아담 한 사람을 만드셨습니다. Kaya tao lang po ay si Adan lamang sa una. 홀로 있는 것이 하나님 보시기에 좋지 않아서 옆구리에 갈비뼈를 빼서 하와를 만드셨습니다. Kaya, kinuha po ng Diyos isang buto sa tagiliran po ni Adan at ginawa niya po ito si Eva. 돕는 배필로 짝을 이루게 하셨습니다. So, bilang isang katuwang para kay Adan. 뼈를 가지고 본 차이나를 만듭니다. So, ginagamit po nila yung buto para gumawa po sila ng mga lalagyan, bone china. 뼈를 가지고 공예품을 만듭니다. So, ginagamit po nila yung buto para sa iba't ibang mga bagay. 고대인들은 뼈를 가지고 피리를 만들어서 불었습니다. So, yung mga dating panahon, ginamit din po nila yung mga buto para gumawa ng mga ganitong mga yung plato. 하나님은 아담의 갈비뼈를 가지고 하와를 만드셨습니다. So, ginamit po ng Diyos yung buto ni Adan at gumawa siya kay Eva. 같이 읽습니다. Genesis chapter 2 verse 21. Basahin po natin ito, 3-1. Kaya't pinatulog namang mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinakhilom ang laman sa lugar na yon. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드셨습니다. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. 그 여자가 하와입니다. Yung babaeng ito po ay si Eva. 아담은 하와를 보고 다음과 같이 이야기했습니다. Ganito po yung sinabi ni Adan nung nakita po niya si Eva. 같이 읽습니다. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto, ang laman ng aking laman,
siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. 하와는 하나님이 아담에게 주신 여자입니다. Si Eva po ay isang babae na ibinigay ng Diyos kay Adan. 아담은 그 하와를 보면서 내 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라고 이야기했습니다. Kaya sabi po ni Adan, ito ay buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. 최고라는 거죠. So, pinakamagaling, pinakamaganda. 하나님이 주시는 것은 최고입니다. Kaya, ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay puro maganda. 이것도 사실입니다. Ito rin po yung katotohanan. 과학자들은 아담과 이브가 실제 있었다고 발표했습니다. Kaya yung storya po ni Adan saka si Eva ay totoong nangyari. 그 아담 하와는 하나님께 불순종했습니다. Pero si Adan saka si Eva po ay sumuway sa Diyos. 저는 생각해 봅니다. Kaya nag-isip po ako ng ganito. 왜 불순종했을까요? So bakit kaya sumuway sila sa Diyos? 동산 중앙에 있는 나무의 실과를 먹지 말라 하신 분이 하나님이셨습니다. So sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kang kumain ng bunga ng prutas, bunga ng punong kahoy doon sa gitna ng halaman. 그 하나님 앞에 무릎을 꿇었다면 어길 수가 없었을 겁니다. So kung lumuhod po sila sa harapan ng Diyos, hindi pwede sumuway. 무릎을 꿇었다는 것은 가장 크신 그분을 인정한다는 거죠. Yung pagluhod po ng isang tao sa Diyos ay yung pagtanggap po nila ang salita ng Diyos ay pinakamahalaga. 우리는 그 하나님을 알고 그분 앞에 무릎을 꿇어야 됩니다. So dapat lumuhod po tayo sa harapan ng Diyos at sumunod sa kanyang sinasabi. 이 세상을 창조하신 하나님, Ang Diyos na lumikha ng mundong ito, 그 하나님의 창조하심을 잠깐 보시겠습니다. so tingnan po natin yung kanyang creation. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고. Ito po ay tungkol po sa creation sa Genesis chapter 1. Let there be 하나님이 light. 가라사대 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘게 하리라 하시고. So nilikha ng Diyos yung himpapawid sa 하나님이 pagitan ng 궁창을 tubig. 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시매 그대로 Binukot ng Diyos ang yung 하나님이 himpapawid 가라사대 mula sa tubig, 땅은 sa itaas ng tubig, 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 이pat 열매 uri 맺는 ng mga 과목을 halaman 내라 하시매 na may binhi, 그대로 되었다. yung punong kahoy, yung mga bulaklak, 하나님이 두 큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 nilikha ng Diyos yung dalawang liwanag, dalawa, 작은 광명체로 malaking 밤을 주관하게 liwanag 하시니 para sa araw, maliit na liwanag para sa gabi, buwan. 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며 Nilikha ng 낮과 Diyos 밤을 yung mga 주관하게 bituin 하시고 sa langit, 빛과 inilagay 어둠을 sa 나뉘게 langit. 하시니 하나님이 가라사대 물들은 생물로 번성케 하라. Nilikha ng Diyos yung mga ista sa dagat, 땅 위 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 yung mga ibon sa himpapawid, 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 yung mga malalaking ista sa dagat, 그 ayon 종류대로 po sa 창조하시니 kanyang-kanyang mga uri, yung mga 하나님의 ibon 보시기에 sa himpapawid, 좋았다. ayon sa kanyang mga uri.
하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 Kaya 땅의 yung lupa 짐승을 ay 종류대로 내라 napuno 하시니 na ng mga 그대로 hayop, yung mga insekto, yung mga gumagapang. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 Nilikha ng Diyos yung mga hayop ayon sa 육축을 kanyang-kanyang 그 mga uri. 종류대로 Yung mga hayop na 땅에 기는 mailap, 모든 것을 그 yung mga hayop 종류대로 na 만드시니 maamo. 하나님의 보시기에 좋았다. Ito ay mabuti sa paningin ng Diyos. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 Nilikha ng Diyos yung tao 생기를 mula sa 그 alabok 코에 ng lupa 불어넣으시니 at hiningaan ng mga butas ng ilong ang hininga ng buhay. 사람이 생명이 되니라. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. 하나님이 창조하신 것 중에 최고의 걸작품은 사람입니다. Yung pinaka-best sa lahat ng ginawa ng Diyos ay ang tao. 하나님이 창조하신 것을 믿게 하기 위해서 다음과 같은 것들을 성경에 기록하셨습니다. Para maniwala po tayo sa creation, ganito po yung nakasulat sa Biblia. 여러분, 공룡이 있을까요? 없을까요? So, naniniwala po ba kayo sa dinosaurs? Totoong nangyari ito? 있었을까요? 없었을까요? Nabuhay po sila sa dati o hindi? 네. 예전에 살았다고. 언제 살았을까요? Kailan kaya po sila nabuhay? (1841년에) 살았답니다. 아닙니다. hindi daw 1841. 욥기 40장 15절에 보면 소같이 풀을 먹는 하마라고 기록하고 있습니다. So Job chapter 40 verse 15, ganito po ang behemoth na aking ginawa kung paano ikay ang aking ginawa. 이 말씀은 하마를 이야기하는 게 아니에요. So, yung behemoth po ito, hindi po ito yung hippo. 이 욥기서가 기록된 것은 지금으로부터 3,500년 전입니다. Yung aklat po ni Job ay isinulat 3,500 years ago, magmula ngayon. 그런데 공룡이라는 단어가 등장한 것은 1841년입니다. Yung salitang dinosaur ay lumilitaw sa mundo 1841. 그래서 공룡이라는 단어가 없기 때문에 풀 먹는 하마라고 한 겁니다. Dahil wala pong salitang dinosaur, ay ginamit po ni Job yung salitang behemoth. 하나님이 욥을 지은 것 같이 그것도 하나님이 창조하셨다고 말씀하십니다. Sabi niya,
ang behemoth na aking ginawa, kung paano ikaw ay aking ginawa. 그 풀먹는 하마가 아닌 공룡은 힘이 허리에 있다고 기록하고 있습니다. Yung behemoth, ito po yung dinosaurs, yung lakas niya ay nasa kanyang mga balakang. 그의 놀라운 힘은 배에 있습니다. Ang kapangyarihan niya ay nasa kalamnan. 그리고 꼬리치는 것이 백향목 같은 어마어마한 나무가 흔들리는 것 같다고 그랬습니다. Pinapatigas niya ang kanyang buntot na sedro ang katulad. 그리고 그 힘줄은 넓적 다리까지 이어졌다 그랬어요. Ang mga litit ng kanyang mga hita ay makakalapat. 왜냐하면 꼬리가 너무 크기 때문에 꼬리만으로는 그와 같이 할 수가 없습니다. Dahil sobrang laki po niya yung kanyang buntot, kaya kailangan po yung mga malaking litit. 이는 하마가 아닙니다. So hindi po ito hipo. 공룡이에요. Ito po ay patungkol sa dinosaur. 그 뼈는 놋관 같다 그랬습니다. Yung mga tubong tanso, ang mga buto niya, 그 갈비뼈는 철장 같다 그랬어요. parang mga baretang bakal ang kanyang mga paa. 그것은 하나님이 창조하신 창조물 중에 으뜸 최고다 그랬습니다. Sa mga gawa ng Diyos, ang pinakaunahin ay siya. 이런 피조물이 그때 있었습니다. So, nagkaroon po ng ganitong mga nilikha ng Diyos sa panahon ni Job. 모든 짐승들이 살고 있는 그 산은 그 공룡의 식물을 만들어낸다 그랬어요. Kaya, yung mga bundok na doon naglalaro ang lahat ng mailap na hayop ay nagbibigay ng pagkain para sa dinosaurs ito. 그가 갈밭 가운데 못 속에 있다 그랬습니다. So sa lilim ng punong lotus siya ay nahihimalay. 그러면 아무도 그를 감당해낼 수 없습니다. Kung ganon, wala po siyang kalaban. 강이 범람한다 할지라도 그는 놀라지 않습니다. Kahit umaapaw yung ilog, so hindi siya magtataka. 그 공룡의 입에까지 물이 가득 찬다 할지라도 놀라지 않고 유유자작 놀고 있습니다. Kahit yung tubig po ay umaabo sa level ng bibig niya, pero hindi siya magtataka, naglalaro lang. 누가 능히 그 공룡을 잡을 수 있겠습니까? So, sino kaya makahawak ng itong dinosaurs? 누가 그 코를 꿰 수 있겠습니까? So, mahuhukok ang kanyang ilong ng isang silo? 아무도 할 수가 없습니다. So, walang sino mang ay makakuha sa kanya. 이런 공룡이 실제 있었습니다. So, nagkaroon po ng ganitong dinosaurs sa mundong ito. 성경은 사실이에요. Biblia ay totoo. 보셔요. 여기에 한 번 등장하는 베헤못이 흥미롭습니다. 그 모양이 자세히 언급되어 있거든요. 하나님께서 요백에 Yung 직접 하신 patungkol po 말씀인데 sa behemoth 보시겠습니다. nakasulat sa Biblia. 이제 소같이 풀을 먹는 베헤못을 볼지어다. So, mastan mo yung 그 꼬리 치는 behemoth. 것이 백양목이 흔들리는 것 같고 그 Ito po yung 넓적 다리의 tungkol sa kanyang 힘줄은 mga 서로 puntot, 얽혀 malaking 있으며 puntot, 그 뼈는 녹관 같고 saka yung mga 그 litit 뼈는 세막다리 na 같으며 nakakalapat. 예전 개혁개정은 이를 하마로 번역하였었습니다. Meron pong 영어 ilang 성경도 translation 이전에는 sa Bible, 하마 ito 또는 ay hipo. 코끼리로 Pero 번역된 것이 mali po yung 있었습니다. kanyang 이 translation. 짐승이 무엇인지 모르니까 적당히 번역을 한 Dahil 거죠. wala 그러나 po silang 최근 번역한 idea 성경들은 kung anong 거의 원어로 uri 그대로 ng hayop 사용했습니다. ito. 꼬리 치는 것이 백양목 같다고 했습니다. 백양목은 Pero 지금 ito 보시는 po yung 것 mga 같이 detail na 굵은 나무입니다. paliwanag 그런데 하마꼬리 tungkol 보실까요? po sa 하마꼬리는 dinosaurs. 거의 흔들리지 Yung 않습니다. hipo, yung buntot niya ay maliit lang. Tama po? Yung hipo, buntot niya ay maliit lang. 하마 꼬리가 이거 백향목 같아요? Ito ba yung katulad ng malaking puno? 하마 꼬리는 흔들리지도 않습니다. So, maliit lang po yung buntot niya, buntot ng hipo. 하마 아닙니다. Ibig sabihin, hindi po ito 코끼리는 어떤가요? 흔들리긴 해도 백양목은 아니죠. Ganun din 과연 po. 이 백양목과 같은 꼬리의 주인공은 Ganun din po yung 누굴까요? elepante. 이건가요? 아니면 이건가요? 이건 어떤가요? 우리가 아는 아파토사우루스에 잘 맞아 떨어지죠.
백향목처럼 꼬리를 흔들 수 있는 아파토사우루스입니다. Apatosaurus ay ganito po yung mga dinosaur, yung mga malaking buntot. 또 넓적다리 힘줄은 서로 얽혀 있다고 했습니다. 실제로 공룡 전문가들은 아파토사우루스의 길고 굵은 꼬리에 주목을 합니다. 꼬리는 Apatosaurus, 몸의 균형을 yung 잡는 데 kanyang 아주 buntot ay 중요합니다. mahaba at 그렇다면 이들이 malaki, 걸으면서 saka 이 yung mga 무거운 litit 꼬리를 para 움직여야 하는데 gumagalaw siya. 움직이기 위해서는 Maraming mga 단지 꼬리만 litit 가지고는 안 되며 para gumagalaw siya. 해부학적으로 그 꼬리가 넓적다리에 밀접하게 Nakita niyo po, 연결되어 있어야 yung mga 합니다. litit 그런데 ay kumakalat hanggang dun sa mga hita. 그 꼬리를 움직이려면 다리까지 연결되어 있어야 한다는 거죠. So para gumalaw, yung mga malaking buntot, kaya yung litit po ay 힘줄이 dapat 얽혀 있다고 한 umaabot hanggang 것은 dun sa paa. 사실적 묘사가 아닐 수 없습니다. Napakaganda po yung 힘줄뿐만이 mga 아니라 그 큰 몸을 description 유지하려면 뼈가 na nasa 튼튼해야 합니다. Biblia. 그런데 그 뼈가 노수로 만든 놋관 같다 그랬습니다. Yung buto po ay parang tubo ng tanso. 갈비뼈는 철창 같다 그랬습니다. Saka yung mga buto sa gilid ay parang isang bakal sa kulungan. 하나님은 공룡을 만드셨습니다. So ang Diyos pong lumikha ng dinosaurs. 그리고 사람이 살 때 그 공룡을 보여주신 거예요. Kaya habang buhay pa po ang tao, ipinakita ng Diyos ang dinosaurs. 그래서 이런 화석 단지가 발굴되는 겁니다. Kaya natagpuan po ganitong mga fossils na kung saan may footprint. 오른쪽은 공룡의 화석입니다. Yung doon sa kanan ay yung dinosaurs. 왼쪽은 사람의 화석이에요. Doon po sa galiwa, ito po yung paa ng tao. 같이 살았습니다. So, sa parehong panahon po na buhay po sila. 이것을 과학은 5억 7천만 년 전에 공룡이 살았고 300만 년 전에 사람이 등장했다라고 속이고 있는 거예요. Pero sinasabi po ng mga scientifico, ang dinosaurs ay dating panahon ay nabuhay. Pero yung tao po ay ngayon lang nabubuhay. So malayo daw yung mga gap sa panahon. 성경이 사실입니다. Pero totoo pang Biblia, yung parehong panahon, nabuhay po ang dinosaurs saka yung tao. 하나님의 말씀은 진리입니다. Totoo po ang salita ng Diyos. 사람 발자국과 공룡 발자국이 같이 찍혀 있습니다. Yung footprint ng tao saka yung dinosaurs ay nakikita po natin sa isang bato. 같은 시대에 같이 살았습니다. So ibig sabihin, 공룡과 사람이 nabuhay po 같이 sila 살았다고 sa 볼 수 parehong 있는 유력한 증거가 panahon. 바로 발자국 화석인데요. 공룡 발자국 사진 같은 거 한 번씩은 보신 적 있으셨을 거예요. 그래서 보시면 공룡이 발자국을 남겼는데 그 바로 So 옆에 minsan 사람 nakikita po natin yung 발자국이 mga footprint po ng dinosaurs. 공룡 발자국과 사람 발자국이 함께 찍혔습니다. So yung tao saka yung dinosaurs, yung kanilang footprint ay natakpuan po ng sa isang bato. 여러분 용이 있다고 생각하십니까? Naniniwala po ba kayo? Dragon? 용이 이렇게 불을 품는다고 기록되어 있습니다. So sinasabi po sa Biblia, galing sa bibig ay may apoy lumalabas. 이런 용이 실제 있었을까요? 상상일까요? So sa palagay po ninyo, totoong nabuhay po ganitong dragon o sa kwento lang? Kwento lamang sa kwento lamang po may dragon o totoong nabuhay? 실제 있었다. 실제 있었습니다. totoong nabuhay. 성경은 사실이에요. Dahil Biblia po ay totoo. 진리입니다. So ito po yung katotohanan. 같이 읽습니다. So basahin po natin ito, 3:2-1. Ang kanyang mga pagbahin ay nagsisiklap ng tanglaw at ang kanyang mga mata ay gaya ng talukap, mata ng bukang liwayway. Sa bibig niya ay lumalabas ang nagliliyap na sulo, mga alipatong apoy ay nagsisilukso. 입에서 횃불이 나와요. Sa bibig lumalabas yung apoy. 불똥이 튑니다. So, alipatong apoy nagsisilukso. 이런 일이 있을까요, 없을까요? So, totoong nangyari po ito sa
history? 있습니다. Totoong nangyari po ito. 불을 품습니다. So, lumalabas yung apoy sa bibig. 폭탄 먼지벌레 있습니다. So, meron pong insekto na bombardier beetles. 한번 보셔요. So, tingnan po natin. 이 녀석의 이름은 폭탄먼지벌레입니다. 과거에 방알레냐? 방구벌레로도 불리던 이 녀석은 생존에 위협을 느끼는 순간 적을 향해 강력한 화학물질을 분출하는데 이게 어찌나 독한지 한 번 맞았다 하면 천적들은 두 번 다시 녀석을 사냥하려 하지 않을 정도인데다 같은 체급의 곤충은 그 자리에서 즉사할 만큼 강력한 위력을 가지고 있죠. 과연 어떻게 이 녀석은 이런 강력한 무기를 발사할 수 있는 걸까요? 비밀은 녀석의 배끝에 있는데 이곳에 폭탄을 만들 수 있는 두 개의 분비선이 존재합니다. 평소엔 이 두 분비선에 판막이 닫혀 있어. May dalawang chemical, may dalawang mga chemical ay nakalagay. 한쪽에는 하이드로퀴논이 들어 있습니다. Hydroquinone sa isang bahagi. 다른 쪽에는 과산화수소수가 들어 있습니다. So sa kabila, mga ibang chemical po ay nandoon. 두 개가 따로 있기 때문에 안전합니다. Kapag hiwalay na po itong dalawang chemical ay wala pang sabok. 위험이 닥치면 두 개를 합성해서 폭발물을 만들어요. Pero pag nakita po niya yung kaaway, yung dalawang chemical po ay sumasama at sumasabok po ito. 정확하게 밖으로만 분출하기 때문에 본인은 피해를 입지 않습니다. Pero yung apoy lang itong sabok ay palabas lang, hindi paloob. Kaya wala po problema sa kanyang sarili. 화학물질들이 안전하게 보관되지만 폭탄먼지벌레가 위협을 느껴 판막을 여는 순간 두 분비샘의 화학물질이 뒤섞이며 강한 독성을 가진 퀴논 계열의 화합물 칵테일이 만들어지게 됩니다. 이후 녀석은 복부의 막을 팽창시켰다가 반대로 수축시키는 과정을 거듭한 끝에 약 100도가 넘는 수증기와 함께 만들어진 화학폭탄을 발사하는데 Kaya yung temperature po ng itong mga gas bomba ay 100,000 degree. 초당 735회를 쏩니다. So, isang segundo lang, pero 735 times yung mga yung labas ng itong gas. 1초에 735번을 쏘아요. So, 1 second, isang segundo lamang po, pero 735 times yung mga sabok nangyayari. 이런 폭탄 먼지벌레를 우리가 살고 있는 이 시간에 있습니다. So, bombardier beetles, ito po yung nabubuhay sa ating panahon. 이렇게 조그만한 벌레도 100도가 넘는 화학물질을 품어냅니다. Kahit maliit lamang po, maliit lang insekto po sila, pero napaka-init na yung gas, yung bomb ay lumalabas mula sa kanyang katawan. 품고 사는 녀석이라고 할 수 있습니다. 심지어 두꺼비나 개구리와 같은 거대 포식자가 녀석을 단숨에 삼켜 소화시키려는 순간 Kahit malaking palaka, talo sila. Nasugatan po yung kanyang dila sa sobrang init. 물론 녀석의 이 폭탄은 철저한 방어용으로서 건들지만 않으면 터지지 않습니다. 게다가 주로 해충을 잡아먹는 이로운 벌레라고 하니 이 폭탄먼지 벌레를 보시더라도 po ito ay ginagamit niya para sa protection lang, para sa defense lang, hindi po ito ginagamit para sa mga pag-attack. 이렇게 조그마한 벌레도 불을 품어냅니다. So, kahit maliit po siyang insekto, pero may apoy lumalabas. 용은 품고도 남습니다. Kaya, meron din po yung dragon na lumalabas yung bibig. Yung apoy sa bibig. 성경은 사실이에요. So, ibig sabihin, Biblia ay totoo. 하나님의 말씀입니다. Ito yung salita ng Diyos. 사람을 흙으로 만드시고 코에 생기를 넣어주셨어요. So, nilikha ng Diyos yung tao mula sa alabong ng lupa, ilagay po yung mga hininga sa kanyang ilong. 그 사람이 살아있는 영이 됐습니다. Kaya ang tao po ay naging buhay na kaluluwa. 하나님의 형상이 됐어요. Kaya, meron na po tayong kawangis ng Diyos. 동물들은 하나님 몰라도 됩니다. Yung mga hayop po, hindi nila kailangan kilalanin ng Diyos. 그들은 죽으면 끝나요. Dahil kapag namatay na sila, tapos na yung buhay nila. 사람은 하나님의 형상인 영이 있습니다. Pero ang tao po, meron po tayong espiritu, ito po yung larawan ng Diyos. 영은 시작도 없고 끝도 없어요. Ang espiritu po ay walang umpisa, walang katapusan. 영원한 존재입니다.
So ito po yung nananatili magpakailanman. 때문에 사람은 죽음으로 끝나지 않습니다. So ibig sabihin, kahit mamamatay tayo, hindi po yan katapusan sa ating buhay. 하나님의 말씀인 성경은 이렇게 말씀합니다. Sinasabi po ng Biblia ng ganito, 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. 그 후에는 Pagkatapos nito 심판이 있으리니. ay ang paghuhukom. 영원한 생명, 천국 가는 것을 준비하지 못하면 지옥을 피할 수가 없습니다. Kung hindi po kayo handang pumasok sa langit, hindi ka makakaiwas ng impyerno. 우리는 반드시 성경을 배워야 돼요. Kaya dapat natin pag-aralan yung Biblia. 성경을 통해서 올바른 하나님에 대한 믿음을 가져야 됩니다. So dapat makilala po natin ang totoong Diyos sa pamamagitan ng Biblia. 이것은 어려운 일이 아니에요. Hindi po ito mahirap na gawin. 하나님의 말씀을 듣기만 하면 하나님이 준비할 수 있도록 해놓으셨습니다. Ang kailangan po natin gawin ay makinig lang ng salita ng Diyos. 이번 한 주간 끝까지 배우면서 올바로 하나님을 믿고 영생을 준비하셨으면 좋겠습니다. Kaya sana maging handa po tayong lahat na makapasok sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng itong 5 araw. 하나님은 크신 분입니다. Ang Diyos po ay dakilang Diyos. 모든 능력을 갖고 계셔요. So lahat, makapangyarihan po siya sa lahat. 그 하나님이 나를 만드셨습니다. So nilikha niya tayo. 부모님을 통해서 나를 태어나게 하셨어요. So sa pamamagitan ng magulang po natin, ipinanganak tayo sa mundo. 그 하나님이 영원히 천국에서 함께하기 원하십니다. Gustong-gusto po ng Diyos na dadalhin po tayo sa kaharian niya na magpakailanman. 우리는 이 하나님의 부르심에 응해야 됩니다. So dapat sumagot po tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin. 내일 다시 만나기를 고대하겠습니다. Kaya sana makita-kita po tayo muli bukas. 다 같이 기도하시겠습니다. Manalangin po tayo. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po amang Diyos na mahagabagin sa amin. 이 시간 함께 고개 숙인 모든 분들 끝까지 말씀을 배울 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po lahat po nandito ngayon upang makarating po kami sa tunay na kaligtasan. 반드시 계시며 크신 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kami upang lumuhod po kami sa lahat sa makapangyarihan ng Diyos. 모두가 천국에 갈 수 있는 올바른 믿음을 가질 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kaming lahat upang makapasok po kaming lahat sa kaharian ng Diyos. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. 아멘. Amen. 수고하셨습니다. So, maraming salamat po.